Ang Baguio is one of the tourist attractions sa buong Pilipinas. Automatic yan eh. Baguio talagang pinupuntahan ng tao ang bakasyonan. Ano naman ang magiging programa mo sa turismo para ma-enhance yung attraction ng Baguio as a tourist spot? Yes po, attorney. Napakagandang programa po din sa ating syudad kasi yung mga turista po natin, yung mga local tourists natin, minsan na naririnig ko na po, lalo na sa lowlands, minsan na hirapan na silang umakyat ng Baguio dahil po sa heavy traffic dito sa atin at saka medyo narurumihan na sila. So yun po yung isang programa din po natin na mahikayat po natin yung mga turista na pumunta rito na magiging proud sila na mayroong lugar pa na Baguio City na mag-i-enjoy po sila na pupunta dito sa ating syudad. Sa kalusugan naman, ano ang plano mo to enhance health, wellness, and of course, yung ngayon na problema ng kabataan na sometimes leading to suicide. Ano, may plano ka ba dyan para matulungan ng ating mga kabataan sa kanilang health, mental health, and wellness? Yan po yung isang bumabagabag talaga sa puso po natin, attorney, no? Na nakikita ko po yung mga kabataan natin, lalong-lalo na po yung mga gustong mag-aral, na hindi sila nakakapag-aral at nadadivert sila sa mga vices. So, I'm encouraging our young people na mag-aral sila. So, talagang ito po yung isang programa natin, attorney, na i-demolish po natin talaga ang illegal drugs dito sa Baguio, yung illegal gambling. Para sa ganun, ma-encourage natin yung mga kabataan natin, yung mga kababayan natin, instead of doing the vices, why do yung sports? Sports. Opo. I-promote po natin. Ang dami pong mga kababayan natin, kagaya po dun sa mga MMA, ang dami po na sumisikat at madami talaga, hindi natin mabilang yung mga kababayan nating taga Baguio na maraming skills, no, attorney? Marami silang gifts, pero hindi kasi nagagabayan ng tama. So, magiging proud pa ang ating kababayan. Now, ang isang solusyon din po natin dyan sa health ng mga kababayan natin, mayroon po tayong program na ilalapit po natin sa mga barangay, ang medical mission. So, nandyan po yung mga health centers natin, tutulungan po natin, isusupport po natin yung mga health centers natin para sa ganun, mailapit sa mga barangay natin ang medical mission para sa mga kababayan po natin, attorney. Hindi lang pang-kampanya. Hindi lang po regular. Kasi ginagawa po natin yan dati, attorney. Oo nga. So you belong to an NGO? Sa tulong po ng Panginoon, attorney, nagkaroon na po tayo ng foundation, which is masarap pong tumulong, attorney. Are you allowed to say the name of the foundation? Opo, attorney. Mark Andrew Directo Foundation po, yung ating foundation na nag-start po siya noong July 2015. Matagal na. Opo, matagal na. So, hindi fly-by-night. Opo, hindi pang-election lang. Hindi so, po, pag may kailangan ng mga kababayan natin at kaya naman ng foundation, mag-comply sila sa requirements, pwede silang lumapit. Opo, attorney. Sa iyong foundation. Yes po, attorney. And what type of sports are you engaged in? Sa paglalaro po ng chess, attorney, at saka table tennis. Minsan po nakikilahok po sa basketball kahit na maliit po tayo para magpapawis at nag-workout din po, jogging, attorney. So, do you belong to any church or congregation, and are you practicing it? Yes po, attorney. I belong to Free Believers in Christ Fellowship Incorporated. And church-goer po tayo, attorney. At the same time, tumutulong din po tayo sa mga church activities. So, that is probably the first phase muna on the getting to know Mark Andrew Directo. Any parting message, Mark Andrew?
Alright. sa ating mga kababayan. Mark Andrew Bandok, Direkto po, ang inyong lingkod. Mga kababayan, hinihiling ko po ang inyong suporta, ang inyong pagmamahal at ang inyong boto. Bago man po ako, pero subukan niyo po at may mga solusyon sa mga problema natin dito sa ating syudad ng Baguio City. Direkto solusyon. Gawis ay Baguio. Maraming salamat, Mark Andrew Directo, for accepting our invitation para makilala ka naman ng ating mga botante sa Baguio. And we wish you luck in your endeavor. And of course, in our next episodes, we'll be talking to other candidates. We have previously invited and talked to Councilor Joe Molintas. So the rest probably, if his schedule permits, next time we'll be having former Congressman Nick Aliping dito sa Ikaw at ang Batas.